Ito ang dahilan bakit nanggagalaiti sa galit ang mga Pilipino tungkol sa issue ng graft and corruption sa Pilipinas, dahil maraming nakikita ang mga Pilipino na mga proyektong hindi pa tapos. Halimbawa, itong nakikita natin sa video, ito ay sa Misamis Oriental, sports center ito hindi pa tapos. Parang kawawang tingnan yung mga kabataan na naglalaro, nagja-jogging dyan sa isang sira-sira ni sports center. Tapos meron pang yung city library na hindi pa tapos. Tapos makikita pa yung mga government hospitals na walang mga gamot, nagsisiksika ng mga tao. Ang iba sa labi na lang natutulog, sa labi na lang ina-admit sa sobrang puno. So yung mga public services natin hindi talaga masyadong kaaya-aya. Tapos hindi pwedeng sabihin ng ating gobyerno na walang pera, kasi nakikita at naririnig ng mga Pilipino yung tungkol sa mga milyon-milyon at bilyon-bilyong pera na di umano'y ninakaw. At totoo naman na may mga totoo naman na meron talagang pagnanakaw na naganap, kasi may mga perang isinauli. Nung sinabi ng gobyerno na ibalik yung pera na kanilang ninakaw, di ba may nagbalik? So since may nagbalik, may ninakaw kasi may nagbalik Na sinabi ng gobyerno na ibalik ninyo ang perang ninakaw, may mga nagbalik ng pera. Tapos hindi lang daan-daan, hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyon. Tapos makikita mo marami mga infrastructure na hindi matapos-tapos. May mga infrastructure na substandard, pati services natin substandard. Pagpupunta ka sa mga hospitals, government nagsisiksikan. May mga reklamo na walang mga gamot. Paano magtatanong ang mga Pilipino, bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari? Hindi pwedeng sabihin walang pera, kasi ang daming ang pera Ang daming ang pera na nawala di ba? Bilyon-bilyon Kaya hanggat hindi nalulunasan itong hindi natutuldukan itong issue ng flood control, manggagalaiti talaga sa galit ang mga Pilipino. Hanggat hindi matutuldukan, ibig kong sabihin hindi talaga mapipinpoint kung sino talaga ang mastermind or sino ang mga mastermind ng pagnanakaw na ito, magiging restless talaga ang mga Pilipino. Buti sana kung ang nakikita ng mga Pilipino ay better or above average na social services, public services. Hindi. Kahit maglibot ka sa Pilipinas, may mga substandard projects, may mga hindi natapos na mga proyekto. Tapos pupunta ka sa mga government hospitals, nagsisiksikan. May mga public schools, kulang ng gamit. Tapos maririnig mo sa balita, ninakaw ni ganito ang ilang milyon, ninakaw ni ganito ang ilang milyon. That makes Filipino restless Kaya naisip ko po, mga kaistorya, ang pinaka solusyon talaga sa problema natin, tapusin ang korupsyon. Tapusin ang korupsyon. Pero ang tanong, paano tatapusin ang korupsyon? Yun ang isang napakalaking challenge. Kasi kung tutuusin po, ang isa sa mga nakita kong dapat na gawin para
para ma-minimize, not totally eradicate agad-agad. Lahat ng mga politiko hindi nabibigyan ng budget. Lahat ng mga politiko, wala nang mga budget na yan. Lahat ng budget i-cascade na sa department assigned. So, pagdating sa health, ilagay sa Department of Health. Education, DepEd, wala nang hahawakang budget ang isang politiko. Like, hindi na kailangan, sana magkakaroon ng batas na hindi na kailangan ng lagda o pirma ng isang politiko para ma-release ang isang budget. Kasi doon nagsisimula Doon nagsisimula ang anomalya Kapag ka may say pa or may hawak pa ang isang politiko sa isang project, sa isang pondo, doon papasok yung anomalya.